Part 2! Gawa naman tayo ng fish. Bago ako nagsimula, gumawa na ako ahead of time ng mga bilog out of colored paper at bond paper. Yung circles ay sinlaki lamang ng piso. May cutout na rin ako ng fish dyan. Yung cutout ay gawa lamang po sa folder. Panghuli naman ay ang strips of paper na gawa din sa colored paper at bond paper. Mas mainam na i-prepare nyo muna ang mga ito para mabilis na lang tayong gumawa. Gaya ng nakikita nyo, i-curl lang natin ng konti itong mga circles para mag-curve sila. Yan yung mag-a-add ng konting art sa ating fish. After natin ma-curl lahat yung bilog, pwede na tayong magdikit. Mag-spread lang tayo ng glue, tapos isa-isahin na natin ang pagdidikit. Yang mga bilog ang magsisilbing scales or kaliskis ng isda. Desisyon nyo na po yan kung alternate color ang gusto nyo o di kaya'y isang color lang. Dito sa ginawa ko ay mas pinili kong i-alternate. Cause why not? Cause joy! Pag na-cover na po natin lahat, dito naman po tayo sa palikpik at buntot ng isda. Yung mga strips of paper naman po ang gagamitin natin. Una ay pagdikit-dikitin lang po natin yung magkabila ang dulo ng papel gamit ang glue. Ulitin lang po ang proseso hanggang may sapat na po tayong magagamit. Ngayon, pwede na nating idikit yung mga strips sa may palikpik ng isda. After po dyan, i-cover din po natin yung tail or buntot ng isda. Again, kayo po ang bahala kung alternate colors po or iisang color lang. Ngayon naman po, yung ulo naman ng isda ang i-cover natin. Tatakpan na lang po natin yan ng orange colored paper. Bali, idikit po muna natin yung colored paper gamit ang glue. Ngayon, baliktarin po natin ito para gupitin yung sobrang papel. Balik po tayo sa harap. Mag-drawing lang po ng mata at ilong. Tada! Buo na po ang ating isda. Marami pong variant ang paggawa ng isda. Mag-comment lang po kayo kung gusto nyo pong gawan ko ito ng video. Project accomplished! Shadi mga ka-arts! Kasjoy!